Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And I'm sure tutok na tutok po ang buong Daverkads natin sa magiging resulta ng judgment mamaya para po yan sa labanan ng Daclones. Sino kaya ang maswerteng mananalo? Pero bago natin pag-usapan yan, pahapyawan muna natin yung nangyari po kahapon dito po sa Daclones. So kahapon, 3 ulit yung naglaban-laban. At una na dyan si Matt Monroe, si Luciano Pavoritti, and syempre si Tony Vinit. And meron po tayong tie. Walang iba kundi si Matt Monroe and Luciano Pavoritti, laglag or ligwak si Tony Vinit. Sabi nga po ni Bossing Vic Soto, mahusay din naman itong si Tony Vinit, pero kailangan kasi merong alisin, 'di ba? And itong dalawa talaga yung mahuhusay. So kompleto na po yung 7 clones for classic male clones na maglalaban-laban, mga Kadaverkads. At sabi nga po dito ng Itbulaga, ang mga clones ni Yoyoy Villame, Basil Valdez, Eddie Peregrine, Julio Iglesias, Elvis Presley, Matt Monroe at Luciano Pavoritti ang maglalaban-laban para maiuwi ang classic male clones grand winner. Grabe, mahuhusay talaga, napakasolid talaga ng mga maglalaban-laban mamaya. And for sure, sasakit ang ulo ng mga judges natin. Marami po ang naghahangad na sana mamaya ay magkaroon ng triple tie. Katulad na lamang po ng sinabi ng isang Daverkads natin dito. Sabi dito, a triple tie may happen mamaya but not so possible for a point system will be used to judge every one of them. Sa puntos, magkakatalo ika nga. Magkalamangan man, depende na lang sa kanilang magiging performance. Na-cite ko lang na sadyang ipinahuli itong mas magagaling para mas may time yung mga nauunang nanalo to prepare and be mutually competitive sa mga nahuhuling nanalo. Kaya good luck talaga sa mga magiging judges. Dala po kayo ng paracetamol. Sabi pa ng isa, lahat sila magagaling, sasakit ang ulo ng mga judges. Sana bigatin yung magaling talaga mag-judge. Aabangan ko ito kung sino sa kanila ang mananalo. Pwede namang mag-tie sa mananalo kung pwede nga lang panalo na silang lahat. So, feel ko rin mga Kadaverkads na merong magtatay. Pero, base po dito sa mga nababasa ko, iisa yung choice nila. Walang iba kundi po itong si Matt Monroe of the Philippines. Walang iba kundi po si Roel Carino. Marami ko pong nababasa na every time na kumakanta itong si Matt Monroe ng Pilipinas, naiiyak talaga sila. Katulad na lamang ng ilang mga komento ng Daverkads natin. Sabi dito, bakit ba ako nakinikilabutan tuwing kumakanta si Roel? Naiiyak, natutuwa ako sa kanya. Go Roel, andito lang kami sumusuporta sa iyo. For the win, love you anak, God bless. Sabi pa ng isa, ewan ko bakit ako naiiyak kapag si Roel na ang kumakanta. Grabe, napaka-nostalgic ng boses niya. I could hear Monroe songs played every Sunday, nati fan, pero naging fave ko na because of Roel. Sabi pa ng isa dito, ibang-iba talaga ang ganda tuhusay ni Roel sa pag-awit. Sobrang linis ng boses at lyrics niya. Buti yung Portrait of Love ang inawit niya kanina. He sang it well beautifully and he showed the best performance. For me, he's the best among the clones. He deserved to win. May sense of humor pa. Congratulations. We love you, Iho. Dami mo ng followers at fans. And dahil po dyan sa pagkapanalo nga po nitong si Matt Monroe kahapon, naglabas po siya ng statement. Sabi niya dito, Dear Valenzuelanos, hinihingi ko po ang inyong suporta at panalangin para sa laban ko. Roel Carino bukas sa Grand Finals ng TBJ Daclones ka-Boys of the Star. Sama-sama po nating panoorin ang laban ni Matt Monroe of the Philippines at ang iba ko pa ang kasama sa paligsahang sinalihan namin. Maraming salamat po.
And meron nga po tayong nabasa mga ka-Dabbercads na comment no mula po sa ilang mga Dabbercads din natin na itong si Matt Monroe ang for the win mamaya. Sabi nga ng ilang mga Dabbercads natin, Matt Monroe for the win. Sabi pa ng isa, hashtag Matt Monroe 101% winner na yan. Ang galing, tumatayo yung balahibo ko pag siya na ang kumakanta. Ang galing, grabe. So, ready na kaya ang mga Dabbercads natin sa winner mamaya para po sa The Clones? Nako, i-prepare nyo po ang inyong mga sarili, mga ka-Dabbercads. Dahil for sure, siguro, hindi nyo po expected ang mangyayari. Abangan nyo na lamang po mga ka-Dabbercads yan, okay? Dahil nalaman na din naman natin kung sino yung mga judges mamaya, no? And ibinuking na po yan ng isa sa mga judge. Pinost po niya yung picture nila together sa guesting nila sa Itbulaga 3 days ago na. So, ibig sabihin, nung nag-live ang Itbulaga nung araw po ng Martes, na which is dapat pre-recorded, nilive nila yun, no? Para po meron silang recorded noong mangyayari po ngayong araw siguro. Sabi nga dito, guesting at Itbulaga with Gino Padilla, Tina Paner, Gigi Delana, Bayang Barrios, Jeffrey Hidalgo, sarap ng kwentuhan. So, ayan po yung mga judges. Siguro mamaya, tingnan na lang din natin mga ka-Dabbercads kasi magagaling din naman itong kumilatis. And alam naman po nila yung hilat siya po, no? Ng mga boses ng mga clones natin. So, wag muna natin silang i-judge. Although nalaman na natin yung set ng mga judges, okay lang yan at least. Secure pa rin yung winner para mamaya. So, mamaya pwedeng may mag-tie, pwedeng isa lang din po ang manalo. Expect the unexpected, ika nga po nila. Samantalang, congratulations naman sa ilang mga Dabbercads natin na nakapag-uwi po ng mga trophy para po yan sa katapos lamang po na PAMAS Awards, 73rd PAMAS Awards for 2025. Una na dyan si Atasha Mulak, si Andres Mulak, and syempre si Judy Ann Santos, diba? And ito pong si Ai Sigera. So, isa-isa silang nagbigay ng statement and syempre, hindi mawawala ang pasasalamat sa Itbulaga nitong si Ai Sigera. Sabi nga po ni Ai Sigera, maraming salamat PAMAS for this incredible honor of being named a child icon of the Philippine cinema. To be recognized tonight at the historic Manila Hotel is truly humbling. I started this journey as a 3 years old kid na ang gusto lang ay mag-perform. Hindi ko inakala na after all these years, I still be here doing what I love, learning and being inspired by the people around me. This recognition is not just for me, kundi para sa lahat ng child actors na nangangarap at para na rin sa lahat ng mga artists who continue to fight for their place. Para sa inyo to. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagmamahal. At sa long post niya po mga ka-Dabbercads, pinasalamatan niya ang Itbulaga. So, yun lang yung babasahin ko. Sabi niya dito, maraming salamat Itbulaga, sa inyo nagsimula ang lahat at tatawin ko yon habang buhay. Tito Sen, Tito Joey, Tita Connie, Mr. Tobiera, Tita Malu, Tito Vic, para na kitang tatay dahil kahit sa likod ng kamera, parati kang nandyan. Sabong okay ka, Perico family ko, halos buong kabataan ko ay kasama ko kayo. Sa mga staff na naging playmates ko, thank you for making my childhood exciting. Gusto kong pasalamatan ang Regal Films sa yumaong si Mother Lily. Kayo po ang unang nagbigay sa akin ng break sa mundo ng pelikula. Salamat at pinagkatiwalaan ninyo ako kahit wala akong experience noon sa pag-arte. MZ Films, sa inyo ko natutunan na kahit trabaho pwede pa rin mag-enjoy. Kaya naman, congratulations po sa mga Dabbercads natin na nakapag-uwi po ng trophy para po yan sa PAMAS Award 2025.